Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:11 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang, diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang, inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan, ang kasadya sang kadalagan, ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Sa naman ka edisyon para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang aton nga mga tagpalamati isa naman kay edisyon? Kada istoryahan no, bining pila ka mga updates. Una diri sa aton nga topiko nga pag-istoryahan ining natabo ko na dumduman sang aton mga tagpalamati ining player bala no, isa ka hampang ini sa Dubai. Ngati pila na ini kasi mana nagligad pero nagapabilin ini sa memorya no sang mga Pilipino matapos ining Cuban Puerto Rican import. Mga kabyanan, ginsipa niya ang player from Philippines makadua ka beses after a collision sa hampang nila sa Dubai. Hindi na nai-apart sang hampang. Kung mangnipa kaya sang player, dapat nag-football ka. Kay basketball ining ginahampangan no, ang tournament nga ginapasakupan no sang player nga ni ining si Ismael Romero Fernandez. Kag mga kabyanan, may pahayag sini ang veterano nga coach sa PBA nga si Coach Yeng Yao. Ito ining ginsipa niya nga si Nick Demuses, former player niya ini sa Rain or Shine. Ining si Nick Demuses nga ginsipa ni Ismael Romero Fernandez. So, istoryahan tayo na karon no, diri sa aton nga pagpangalagad. Ano bala ang paglantaw sini ni Coach Yeng kay tiging kuha pa saya sang Meralco Bolts sa EASL tournament bilang import. Kung ako gani sa Meralco, dapat nangita ka mo iban nga import sini kay shadow kabastos ang inhimo sini sang player nga ni ining si Ismael Romero Fernandez. Ipinsaran nyo bla bisan sino man nga basketball player na kainchindi nga dapat ya wala sang question sa physicality. Pero kung mag-extra motion ikaw sa hampang, dira gid ang problema. Dira gid nga masiling mo nga unprofessional ikaw bilang isa ka basketball player. So istoryahan tayo na karon no diri sa aton nga pagpangalagad. Ano bala ang mga pwede kung tani nga himuon no sang Meralco Bolts ini. So si Coach Yeng no, balaan taman kung ano ka intense ini nga klase ka coach. Basta nga sala ya pakigbato ya gid niya kung anong dapat kag insakto.
15 minutos, mga kaligat sa takna ng alas sa G sa aga. Sa ibang panaton nga balita, mga kabiyanan, si Alex Iala nagtakop na ang iyang campaign sa Qatar Open matapos nga malutos ni world number 48 Teresa Valentova. Early exit si Pinay tennis sensation ta sa Qatar Total Energies Open sang Lunes ang gabi Manila time. Sa 6 minutos mga kaligat sa takna ang alas G sa aga. Samtang sa pole vaulting naman mga kabyanan, EJ Obiena nagdaog no sa 12th Asian Indoor Athletics Championships. Muna ang nami sa sini nga mga athletes no. Pati after man sang Olympics, sige-sige gyapon ang ilang pag-compete. Mugid man na kumbaga nakita ko bala sa mga athletes, maperdi sila. Batsagol lang nila sang kadali ang kaperdihan nila. Pero after sang pagkalutos nila, after the loss, makita mo nga naga-bounce back sila dayon, naga-compete kag focus naman no sa mga masunod nila nga mga kompetisyon. Amo na dapat basta isa ikaw ka athlete no, hindi ka dapat pwedeng mag-dwell ka sa imo kalutusan. Kay kun maghala ka dagali kasako lang paminsar sa kalutusan mo, dapat ang pinsaron mo is ano ang what went wrong sa hampang nga wala mo nakuha ang kadalagan kag training tournament asa sati makuha mo gid ang ultimate goal mo bilang isa ka athlete. Kag kita nyo man ang mga ano naton no, ang mga athletes naton nga nagparticipate sa Olympics nga subong nakakuha na sang gold medal. Heidelin Diaz, first ever gold sang Philippines nakuha ni Heidelin. After Tokyo, ari naman si Kaloy Di Yulo sa gymnastics, duwa ka gold. Kumbagati, next ayhan nga Olympics, pilayan ang makuha ta. Amo nang pamangkot sang aton nga mga kauturan, pero hindi lang kita na maghatagid sang too much pressure sa mga athletes naton kay subong ara pa sila sa pag-compete no. Iba na sa ila, sige-sige ba ng pag-training nila. Sige lang, may ano gid na. Si Kaloy for sure ma 2028 Olympics pa ni siya. Si Heidelin nakita naton no kinanglan niya na lang gid mag-mentor sa mga masunod nga mga weightlifters ta. Pinay man ina women or men's category, I believe the damo gid siya sang pwede mahatag, ma-provide na inputs para nga mas magbaskog pagid ang aton nga mga weightlifters. 19 minutos magkalikat sa takna alas 10 sa aga. Sa nasiling na naton pila na to kasimana halin sang natabo ang pagsipa ni Ismael Romero Fernandez kay Sambuanga Valientes forward Nick Demuses. Madugay-dugay na ini do pila na gid man ni kasimana no. So na-ban ini si Romero sa remainder sang Dubai International Basketball Invitational patapos ang pag-atake niya kay Nick Demuses. Kagte amo to no may ang natabo abi sa to ginsipa niya sa itsura. Insipa niya sa itsura kag sa liog. Samtang ang Pinoy forward ara sa idalom kasi siyempre may do loose ball ata to. Dira mo makita no nga ano gid kumbaga nag-try man nga ilag si Demuses kay delikado to ang ginhimo sang isa ka bastos nga import. Na-eject man si Fernandez
Pero dira mo bala makita nga wala gid respeto nga klase import ni. Amo na no, dapat siguro sa ano bala no sa PBA before nyo kuhaon ang isa ka import. Ano yan, may i-check nyo anay kung may anger management issues ang import. Ibalan mo, kita gani lang tawa bala. May pila ka mga players gani sa aton, ginaban gani naton. Dapat ang mga nagasulod sa aton diri para maghampang, dapat may mga ginahimo man kita. Para nga ti maproteksyonan man ang aton kaugalingon nga mga players. Kagti, amo ni gani naghatag sang statement si Coach Yeng Yao. Ngati, si Coach Yeng Yao, amo ni ang coach ni Nick Demuses sang naghampang ini siya sa Rain or Shine. Kagti ang iyang panawagan gaupod siya sa sentimiento sa mga Pilipino nga ang Cuban-Puerto Rican import nga si Ismael Romero Fernandez shouldn't be allowed nga maghampang for Meralco sa EASL game nila. Matapos nga ginasipa niya sa makadwa ka beses si Nick Demuses sa Dubai. In fact, suno kay Yeng Yao, laban-laban sini kung ambal niya ganino, ang Romero Demuses incident would have been a lot more complicated kung si Nick Demuses was playing for Rain or Shine sa natabong insidente. Sigurado gid ko ya Bobelga. Si Bobelga nga daan galing kay si Bo galing isa man ka player nga do masiling mo blaya sobrahan ka pisikal nga ti way na balaya kisaman kabalo nga sobra ng pagpanakit niya man sa mga kaupod niya nga players. Pero ti subong kay nag-edad na siya, damo na siyang ginabatsyag, nakita kung nag tone down na gid man si Bobelga sa pagpanakit. Pero ting punto lang si paon mo ya ang player, tama gid ka foul. Kagti si Demuses kung nadumduman sang aton mga tagpalamati played 3 seasons with Coach Yeng sa Rain or Shine after being acquired sang Phoenix as part sang trade kay JV Mocon. Understandably, Rain or Shine is more invested sa ila relationship with Nick than the Zamboanga Valientes, considering the time is spent sa ila kag ang closeness niya man sa mga teammates. So kumbaga blab na nagbatsyag man ang mga teammates niya. So, muna, dapat, suno kay Coach Yeng Yao, may konsekwensya sa nangin akto ni Romero. Kung suportado niya ang panawagan for punishment sa import nga maghampang kuntani sa Meralco in a must-win EASL game niya, EASL game kontra Ryukyu Golden Kings sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Para sa akin, hindi na dapat ni siya maghampang. Hindi ni siya dapat pagtagaan tsansa. Diri pa sa aton sa Pilipinas mahampang. Kuha inyo lang gali base bala si Reynaldo Balkman kung nadumduban sang aton nga mga tagpalamati. Kaugalingon niya nga teammate ginchoke niya. 'Di ba? Pero after some time natagaan man siya tsansa, nakabalik man siya. 'Di ba? Na siya do na lift ang ban. Pero ano man to? Hindi man to makontrol ng klase ka player. Frustrated. Amo nang budlay kaysa na notice ko bala ang iba ni sa ila nga mga import. Budlayan gid sila magkontrol sang emosyon nila. Ang nadumduman ko pagid nga isa ka import talk and text man tong import si Glenn Rice Jr. Way man to ka control sang emosyon niya. Na-provoke lang siya o gintikwang niyang player sa Ginebra o hindi kita magsala si Kevin Ferrer. Di siyang pagtikwang niya, ejected siya. Perdi sila.
gubaampang nila. So mo ba na no, balaan mo ang isa ang ari abing ginhimo niya abi. Ano na wala na bala sang play. Siguro ba si nahawiran or pero hindi makita mo gid sa video ginsipa gid ya. Kadua ka beses ha. Hindi nga ginila ginlikaw mo lang tiil mo hindi. Insipa niya gid dua ka beses. Kaya si Gilas Pilipinas kag Barangay Ginebra coach Tim Cone pareho man ang iya sentimiento pinaagi sa iyang Twitter nga ti areng ambal niya Romero has not issued any statement much less an apology since the incident. Meralco officials however said the import is remorseful. Remorseful. Pero hindi gidya insakto. So muna para sa ako niya ang mga teams bala sa PBA before nyo kuhaon ang isa ka import, balaan taman ang goal nyo. Balaan taman ang goal nyo nga dapat magdaog, mag-champion. Pero pinsaron nyo man ang ginhimo sa kapwa Pilipino naton. Kababayan naton. Na ano kita, silipaon lang kita ho. Tibutan tabi, bayluhon tabi. Anong feeling sang import nga to kung siya sipaon sang isa ka Pilipino? Di ba? Hindi man manami. Pero man to sa natabo kay 2015 FIBA Asia Cup. 11 years na, no? 11 years na kung nadumduman sang aton mga tagpalamati ang natabo. Wala nakita sang referee Gilas Pilipinas kontra Kuwait. Initlogan si naigo sa groin si Ranidel de Ocampo. Una dumduman sang aton nga mga tagpalamati. Sakit siyempre. Sino ba lang ang player? Mandi magbatyag sa tuman. Pero anong ginhimo niya? Wala siya nagreklamo sa referee. Gintandaan niya lang ang player after sang loose ball, scramble sang bola, pinektosan niya sa tsura. Abo pa tong nangakig, nagreklamo. Pero ang balya ni Ranidel, ikaw nanguna, nagbalos lang ko. So, mumanak is sa basketball, hindi kaya madula ang physicality, ang mga extra motion. Pero paano mo bala i-handle ang mga mga bagay-bagay? Unahan ka, paano ka magbalos, na hindi ka mahalata sa referee, mga muna bala, kadamo na sang mga ginastudyuhan sa mga players, mga araman sa professional nga liga, o kung sa mga barangay, intermunicipality nga mga liga or intertown nga mga liga. So, ang aton lang nga dapat ang mga players, dapat kabalo ka mo kung astadiin lang. Astadiin lang ka mo, kumbaga, wala na to untat na to ang hampang. Kaya loose ball na to May foul na ata itong gintawag. Tapos ginsigi niya pa 2 ka beses. Tama, gidya ka bahol. Wednesday. Pero kung ako sa Meralco, mas mayo kita nga nangita ka mo iban nga player. Dira nyo bala naisip nga duway gid ka mo simpatya sa natabo sa inyong kababayan. Kay tungod goal nyo mag-champion or goal nyo magdaog. Babayaan nyo na lang ang mga concerns. Dapat kabalo ka mo mamati sa panawagan ng mga fans. Kaya nga, ang mga fans nagasuporta sa inyo. Kung wala sa fans, paano mag-grow ang inyo team? Paano mag-grow ang basketball sa country? Sa country naton. So, muna dapat nga ma-realize tani isang Meralco. Before nila tani gingkuha to, paminsar man nila. May iban pakitayan nga options. Galing kitang nakita ako si Ronde Hollis Jefferson, pwede man siya makampa. Actually, kaya kita doon na na injured to siya kag tinuig itong kinanglan sa iyang parang makarecover siya. Pero ang aton lang yang respeto lang. Amo lang man ang aton ginapangayo 30 minutos magkalikat sa taknang alas 10 sa aga. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Sports Zone. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Pang taong nagtutulakan sa abingidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating musika. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of 2 rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has 2 teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, "Shatong!" Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangen chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangen is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangen ay galing sa salitang darang
which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. 43 minutos magkaligid sa taknang alas 10 sa aga para yung kamang nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sports Zone. Mga kabanan na paslawan si Alex Ayala na maka-advance sa next round sang Qatar Total Energies Open matapos nga nalutos ini siya ni world number 48 Teresita Valentova. Na perdi ini siya no sa score nga 6-7 kag 1-6 sa round of 64 sa WTA 1000 event sa Doha. Ligad nagsambuwa man ini sila sa Asian o kung sa WTA 250 Japan Open kag napirdi man ini siya 1-6 2-6. Opening set, nakalabot sila sa tie break. From 4-4, buslanay lang ini sila, no? Ayala stayed within reach. Pero si Valentova, nakuha ang 7-6 to steal the opener. Kag ang momentum, no, nadala ni Valentova sa second set kag 5 straight games kid nga sa gunson ang daog niya. The match lasted 1 hour and 32 minutes.
okay lang. Mo ginaya. May daog, may pierde. Pero ang importante, sige-sige ang training. Kag, mamuna na siling ko bala nga dapat maibaluan mo anong mga nangin weaknesses mo sa hampang, anong mga himuon mo para nga ma-improve ang mga masunod nga hampang. Importante gid nga hindi pabayaan no ang training kag dapat may mga mentors ikaw nga nagahatag gid sang guidance sa imo. Minutos magkaligad sa taknang alas 10 sa aga. Sa iban pa naton nga balita, mga kabiyanan, si EJ Obiena nakuha ang gold medal sa bago lang ginatapos nga 12 Asian Indoor Athletics Championships sa Tianjin, China. Mga kabiyanan, gold man to siya sa nagligad nga hampang niya sa International Jump Meeting sa Germany. Kinlutos niya no ang mga home bets nga sa Li Chenyang kag Chenyang para nga makuha ang gold sa Tianjin, China nga torneo. Obiana cleared 5.70 meters para makuha ang second gold niya. Subong nga tuig. One attempt lang to replicate the exact winning height nga iya nalabot sa Southeast Asian Games last year. Pero ang nangin close niya gid nga nga competitor amo ining si Lee. Nati who briefly took a slight lead matapos nga nakumpleto ang 5.60 meter mark. Mga kabiyanan, gin-skip ni EJ ang 5.50 meters kag nag-skip siya sa 5.60 meters kag nag-decide siya nga attempt sa 5.70. Kag kumpiyansa man siya sa iyang abilidad, nakuha niya ang golden 5.70 meter leap sa single attempt. Mati amo ni ang napastawan si Lino nga sa tatlo niya ka-tries, nagsettle na lang siya no sa silver medal with 5.60 meters. Apisar nga assured na si EJ sang gold, nag-decide siya nga mag-try sa 5.80. Pero napaslawan no si EJ sa tatlo niya ka-attempt. Before his winning leaps at 5.50 meters kag 5.70 meters, nakuha ni Obiena ang 5.20 meters kag 5.40 meters para nga makuha ang lead sa kompetisyon. Nami subong kay EJ kay winning streak ini siya subong. He is on a winning streak matapos nga tatlo ka consecutive medals sa first 3 major pole vaulting championship o kon pole vaulting competitions nga iya ginpasakupan. Bronze ini siya sa 6th ISTAF Indoor Dusseldorf. Naging sundan sang back-to-back gold sa Germany kag sa China. Dira mo makita no nga nami gid ang panugod ni EJ. Mayong panugod sang 2026 sa iya kag we wish him the best sa iya nga mga masunod pagid nga kompetisyon. 50 minutos, magaligad sa takna alas 10 sa aga. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Sports Zone. Inapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Rochelle Jones Hotahero sa transmitter. Sir Jeffrey Betita.
Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to